Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at nakakakuha ng SSS pension, may napakahalagang balita ako para sa inyo ngayong Oktubre 2025. Pakinggan niyo po mabuti ito dahil pwede kayong makakuha ng mas mataas na monthly pension ngayong taon at mas lalo pang tataas yan sa susunod na 2 taon. Hindi ito biro ha, opisyal na ito galing sa SSS mismo. Maraming pensioners ang hindi pa alam na simula noong Setyembre 2025, tumaas na ang kanilang pensyon dahil sa bagong pension reform program. Ang ibig sabihin nito, kung dati kayo ay tumatanggap ng halimbawang 5,000 piso bawat buwan, posibleng 5,500 piso na yan ngayon para sa retirement pensioners o 5,250 piso kung survivor pensioner kayo. Pero hintayin nyo pa, dahil sa susunod na 2 taon, tataas pa yan ulit. Sa 2026, another increase, tapos sa 2027, another increase pa ulit. After 3 years, yung mga retirement at disability pensioners ay makakakuha ng total na 33% increase, habang yung survivor pensioners ay 16%. Nakakalula, di ba? Kaya napakahalaga na maunawaan natin lahat ng detalye tungkol sa bagong program na ito. Kung sino ang qualified, magkano ang makakatanggap, at kung paano makakasiguro na walang mawawalang pera. Dito sa video na ito, step by step kong ipapakita sa inyo ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa SSS pension increase, kung ano ang mga dokumentong kailangan, kung paano mag-claim, at kung paano maiwasan ang mga problema na pwedeng makasira sa inyong retirement income. Kaya magtimpla na kayo ng kape, umupo ng maayos at pag-usapan natin ito ng detalyado. Mga kapatid, una sa lahat, gusto kong linawin ang tungkol sa SSS Pension Reform Program na ito dahil maraming kumakalat na fake news at misleading information sa social media. Ang totoo, walang 13,800 piso one-time cash aid na inanunsyo ng SSS para sa Oktubre 2025. Pero may mas maganda pa dyan, dahil ang bagong pension increase ay permanente at patuloy na tubo sa inyong monthly pension. Isipin nyo, hindi one-time payment lang yan, kundi habang-buhay na pagtaas ng inyong regular na kita. Nagsimula na ang program na ito noong Setyembre 2025, kaya kung kayo ay pensioner na noon pang Agosto 2025 o mas maaga pa, dapat ay nakatanggap na kayo ng increased pension sa inyong Setyembre payment. Ang sistema ng increase ay ganito. Para sa retirement pensioners at disability pensioners, 10% ang increase sa 2025, tapos sa 2026, another 10% increase pa based sa bagong amount nyo na. At sa 2027, isa pa ulit na 10% increase. Ganon din sa survivor pensioners, pero 5% ang increase kada taon instead of 10%. Tingnan natin ang konkretong halimbawa para mas maintindihan natin. Kung ikaw ay retirement pensioner na kumikita ng 5,000 piso, buwan-buwan noong Agosto 2025 sa Setyembre 2025, yan ay naging 5,500 piso dahil sa 10% increase. Tapos sa Setyembre 2026, dadagdag pa ng 10% based sa 5,500, kaya magiging 6,050 piso. At sa Setyembre 2027, another 10% pa based sa 6,050 pesos, kaya aabot yan ng 6,655 pesos. Ibig sabihin, mula sa original na 5,000 pesos, umabot ka na sa 6,655 pesos in just 3 years. Malaki ang difference dyan, lalo na sa mga basic expenses natin araw-araw. Ngayon, tandaan natin kung sino ang covered ng pension increase na ito. Hindi lahat ng SSS members ay makakakuha ng increase, kundi yung mga pensioners lang. Ang ibig sabihin, dapat ay tumatanggap ka na ng monthly pension mula sa SSS as of August 31st, 2025 para sa 2025 increase.
Kasama dito ang retirement pensioners na nag-retire na dahil sa edad, disability pensioners na may permanent disability, at survivor pensioners na mga balo o dependents ng namatay na SSS member. Kung ikaw ay naghihintay pa lang ng lump sum benefit o hindi pa nag-a-apply ng pension, hindi ka covered ng automatic increase na ito dahil wala ka pang monthly pension na natatanggap. Kaya kung qualified ka naman pero hindi ka pa nag-a-apply, now is the perfect time na mag-apply na ng pension para makasali sa programa. Very important din na ma-update ang inyong contact information at mailing address sa SSS records para sigurado na nakukuha nyo ang inyong payments on time. Maraming pensioners na nawawalan ng pera dahil wrong address, expired ATM card, o outdated bank details. Mag-ingat din sa mga scammers na nagsasabi na may kailangan daw kayong bayaran para makuha ang increase. Libre ang pension increase, automatic yan sa lahat ng qualified pensioners. Walang processing fee, walang facilitation fee, walang bayad na kahit ano. Kung may nag-aalok sa inyo ng tulong na may bayad, scam yan at iwasan nyo. Para sa mga dokumentong kailangan para sa pension application kung hindi pa kayo pensioner, narito ang listahan. Kailangan nyo ng SSS ID or any valid government-issued ID na may inyong litrato at signature. Kailangan din ng Certificate of Employment o kung self-employed kayo, proof ng business o livelihood. Para sa retirement pension, dapat may 120 buwan ng kontribusyon kayo at dapat 60 taong gulang na kayo o 65 taong gulang kung kulang sa 120 buwan pero may at least 60 months of contributions. Kung disability pension naman, kailangan ng medical certificate mula sa SSS accredited doctor na nagpapatunay na permanent disability nyo. Para naman sa survivor pension, ang mga balo o dependent children ay kailangan ng death certificate ng deceased member, marriage certificate kung asawa, at birth certificate kung anak. Lahat ng dokumento ay dapat certified true copy at hindi lamang photocopy lang. Pwede kayong pumunta sa any SSS branch para mag-submit ng documents o kung gusto nyo ng mas convenient, pwede din online application through the MySSS portal sa SSS website. Mas mabilis ang processing online dahil hindi na kayo pipila at pwede nyo gawin kahit nasa bahay lang kayo. Pero kung hindi kayo sanay sa computer, okay lang na personal na pumunta sa SSS office. Magdala lang kayo ng maraming pasensya dahil minsan mahaba ang pila, lalo na sa first week ng buwan kung kailan dumadating ang pensyon. Tungkol naman sa schedule ng payment, ang SSS pension ay binabayaran every month. Ang payment date ay depende kung saan kayo naka-enroll, sa UMID ATM card, UCPB ATM card, or through check. Kung ATM card ang gamit nyo, usually available na ang pension sa first banking day ng buwan para sa mga last name na nagsisimula sa A to M at second banking day naman para sa N to Z. Pero minsan may delay lalo na kung may holiday, kaya mag-check always ng SSS announcements. Kung through check naman, dapat pumunta kayo sa SSS disbursing branch nyo para kunin ang check starting second week ng buwan. Mas maganda talaga kung mag-enroll kayo sa ATM system para hindi na kayo mahirapan pumunta sa SSS every month at para din safe ang inyong pera dahil direct sa bank account nyo na napupunta. Para mag-enroll sa UMID ATM, kailangan lang ninyong pumunta sa SSS at mag-apply ng UMID card kung wala pa kayo. Walang bayad ang UMID card application. At ang card mismo ay valid ID na din na pwede ninyong gamitin sa ibang transactions. Kung meron na kayong UMID, dalhin nyo sa SSS para i-link sa inyong pension account. Ang proseso ay tumatagal ng ilang linggo lang at after noon, automatic na ang inyong pension na nakakredit sa ATM every month. May ilang pensioners na nakakaranas ng problema sa kanilang pension payment at gusto kong i-share sa inyo kung paano ito malulutas. Una, kung hindi kayo nakatanggap ng pension sa tamang date, huwag mag-panic. Check nyo muna kung active pa ba ang inyong ATM card at kung tama pa ba ang bank account details nyo sa SSS records. Kung expired na ang card, kailangan ninyong mag-request ng replacement sa SSS o sa bangko. Kung mali naman ang account details,
mag-update kayo sa SSS branch at magdala ng valid ID at latest bank statement. Pangalawa, kung napansin ninyong kulang ang amount na natanggap nyo compared sa expected pension increase, puntahan nyo kaagad ang SSS at mag-file ng inquiry. Dalhin nyo ang inyong pension booklet or ATM statement as proof. Ang SSS ay may obligation na magbigay ng correct amount, kaya dapat nila ayusin yan kung may error. Pangatlo, kung may nakuha kayong notice na may overpayment daw at dapat kayong mag-refund, huwag kayong mag-ignore. Pero verify nyo muna sa SSS kung totoo ba talaga ang notice dahil maraming fake notices na nag-circulate. Kung totoo nga na may overpayment, pwede kayong mag-arrange ng installment payment para hindi kayo mabigatan. Pero sa karamihan ng kaso, ang mga overpayment ay dahil sa clerical error ng SSS mismo, kaya dapat sila ang mag-adjust, hindi kayo. Ikaapat, kung may naka-hold na pension payment nyo dahil sa verification process, kailangan ninyong sumunod sa requirements na hinihingi ng SSS. Usually, certificate of existence yan o kaya verification ng civil status nyo para patunayan na buhay pa kayo at qualified pa din. Huwag kayong mag-alala, routine lang yan at para rin sa protection ng pension fund laban sa fraud. Mayroon ding ibang benefits na pwede pa ninyong maklaim mula sa SSS bukod sa monthly pension. Una, ay ang ika-13 buwang pensyon na katumbas ng 1 buwang pensyon at binabayaran tuwing Disyembre. Ito ay additional income na nakakatulong lalo na sa panahon ng Pasko kung kailan madaming gastos. Pangalawa, kung may ipon kayo sa Flexi Fund or MPF program noon habang employed pa kayo, pwede ninyong i-withdraw yan once na nag-retire na kayo. Ang amount ay depende sa contributions nyo at sa investment earnings. Pangatlo, kung eligible pa kayo sa death benefit coverage, ang inyong beneficiaries ay makakatanggap ng death benefit equivalent to 36 na beses ang inyong monthly pension or kung ano man ang mas mataas, between yan at accumulated contributions plus interest. Pang-apat, pwede pa rin kayong mag-apply ng SSS loan kahit pensioner na kayo kung qualified kayo based sa contributions history nyo. May salary loan at calamity loan programs pa rin ang SSS para sa mga pensioners na may emergency needs. Pero syempre, huwag abusuhin ang loan facility dahil babawasan yan sa inyong pension every month kung may existing loan kayo. Panglima, may funeral benefit na 40,000 piso na mabibigay sa naglilibing sa member kapag namatay. Kaya dapat updated ang beneficiary designation nyo sa SSS records para sa beneficiaries nyo ay walang problema sa claiming. Pagdating naman sa tax implications ng pension, ang good news ay tax-exempt ang SSS pension sa income tax based sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN law. Ibig sabihin, yung buong amount na natatanggap nyo every month ay sa inyo na lahat, walang bawas na withholding tax. Unlike sa mga employed na may tax sa sahod, ang pensioners ay hindi na kailangang mag-file ng income tax return dahil sa pension income. Pero kung meron kayong ibang sources of income, tulad ng rental income, business income, or interest from investments, kailangan pa rin ninyong mag-file ng tax return para sa iba ninyong income na yan. Ang SSS pension mismo ay hindi kasama sa taxable income. Ito ay malaking benepisyo dahil mas lumaki ang disposable income nyo compared sa ibang bansa na may tax pa sa pensyon. Kaya sabihin natin na tumaas ang pensyon nyo ng 500 piso dahil sa pension reform, ang buong 500 piso na yan ay mapupunta sa inyo at hindi na babawasan pa ng tax. Kaya mas lalo kayong makakatipid at makakahinga ng maluwag. May mga tips din ako para ma-maximize nyo ang inyong retirement income at para hindi kayo mahirapan sa buhay pensioner. Una, kung kaya pa ninyong mag-contribute as voluntary member kahit senior na kayo at wala ng regular employment, consider nyo ang option na yan para tumaas pa ang average monthly salary credit nyo at sa gayon ay mas mataas din ang pension nyo sa future. Pangalawa, iwasan ninyong mag-withdraw ng lump sum kung qualified pa naman kayo sa monthly pension. Mas sulit ang monthly pension kasi habang buhay yan, habang ang lump sum ay one-time payment lang na mauubos din.
Pangatlo, mag-invest kayo ng portion ng pension nyo sa safe investments tulad ng cooperative savings, time deposits, o government bonds para may additional income source kayo. Pero huwag kayong pupunta sa risky investments o Ponzi schemes na nangangako ng unrealistic returns dahil maraming seniors na na-scam dyan. Pang-apat, mag-budget ng maayos at huwag gumastos ng higit sa kaya ninyong income. Gumawa ng listahan ng essential expenses tulad ng pagkain, gamot, at utilities at siguruhing nakukover nyo yan bago gumastos sa wants. Panglima, humingi ng senior citizen discount sa lahat ng eligible establishments. May 20% diskwento kayo sa restaurants, grocery, pharmacy, at marami pang iba. Malaki ang matitipid nyo dyan sa long run. Pang-anim, kung may health problems kayo, enroll sa PhilHealth at samantalahin ang benefits para sa hospitalization at medicines. Maraming seniors na gumagastos ng malaki sa healthcare kasi hindi nila alam ang benefits na pwede nilang maklaim. Pang-pito, maintain nyo ang good relationship sa inyong family at community para may support system kayo. Ang emotional at social support ay napakahalagang bahagi ng healthy retirement life. Sa pagtatapos, mga minamahal kong kababayan, ang bagong SSS Pension Reform Program ay tunay na blessing para sa ating lahat. Hindi ito one-time gimmick o temporary relief, kundi isang structured at sustainable program na mag-benefit sa mga pensioners sa long term. Ang 33% pagtaas para sa retirement at disability pensioners at 16% pagtaas para sa survivor pensioners over 3 years ay malaking tulong lalo na sa panahon ng mataas na inflation at tumataas na presyo ng bilihin. Pero kailangan nating maging vigilant at proactive para masigurado na nakukuha natin ang lahat ng benefits na dapat sa atin. Kaya huwag kayong mag-atubili na magtanong sa SSS kung may hindi kayo maintindihan or pumunta sa SSS office para mag-verify ng inyong records. Iwasan din ang mga scammers at fake news na kumakalat sa social media at kumuha lang ng information mula sa official SSS website or sa SSS branch mismo. Tandaan na ang pensyon nyo ay resulta ng mahabang taon ng paghihirap at kontribusyon, kaya deserve nyo ang bawat piso niyan. Huwag hayaang may mawala o ma-shortchange kayo dahil lang sa kakulangan ng information o tamad na mag-follow up. Ako, bilang inyong kaibigan dito sa channel na ito, lagi kong i-update kayo sa lahat ng latest news at developments tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth, at iba pang government benefits na para sa atin. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please like and share para makarating din sa ibang seniors na kailangan ng information na ito. Subscribe din kayo sa channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Maraming salamat sa inyong panahon at pagmamahal. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo palagi at God bless sa ating lahat.